po sa ating kamusmusan, sa ating pagkabata, tinuturo po sa atin na kung ano ang ating itatanim, yun po ang ating aanihin. So today, as I congratulate ang ating mahal na Vice Mayor, ang ating pong mga konsehal, of course, ang ating pong congressman ng District of Taguig and Pateros, Congressman Ading Cruz, Vice Mayor Carlos Santos, kanina po, nandyan si Father Sanchez, nandyan po si Pastor Arnold. Siguro naman po, kung yung ating mga opisyal ay panay mga Santos at Cruz, dapat naman ang itanim natin yung kabutihan, di ba? Dapat naman siguro po yung alignment natin ay doon sa kagustuhan ng Panginoon. Parang ating pong aanihin ay kanya din pong blessing at hindi yung kanyang galit. I'd like to focus po on something I've learned in my journey the last 2.5 years or the last 3 years pagdating sa Monday. May binabasa po akong libro. Malit lang po. Manipis lang po. Parang manual, parang pamphlet. Ito po ay isang Christian politician sa Africa. Anya Dike ang pangalan. Sabi niya, nagsimula siya, very idealistic, maraming naging kaibigan. I'm adding yung akin thoughts habang binabasa ko yung libro na parang very idealistic at parang yung mundo talagang nasa paanan niya. And pinikwento niya, as time went by, whether Catholic, Evangelical, whether liberal, conservative, dumami ng dumami ang Kristiyano sa kanyang bansa at sa buong kontinent ng Africa. Kaya yung pag-asa at pag-aasa niya, yung kanyang hope at yung kanyang aspiration, lumaki ng lumaki. Pero sabi niya, parang vicious cycle. Lalabanan ang korupsyon, magiging mas korap. Lalabangan ang kamangmangan o kakulangan ng edukasyon, lalong babaksak ang sistema ng education. Lalabanan for hard work, mapupunta din sa sugal. Dinadagdagan ko po in terms of, nung binabasa ko yon, sabi ko, yung journey ko sa Pilipinas, parang ganon, di ba? Tatayuan mo, lalabanan mo yung korupsyon, after 5 years, 10 years, mas mabigat pa na korupsyon ang haharapin mo. Lalabanan mo korupsyon sa DPWH, tapos akalain ba natin dadating yung araw, babaksak ang isang tulay? Di ba? Sanay tayo na yung dredging, may kalokohan, yung asphalting, and to be fair, no, napakaraming mabubuting tao sa DPWH na gusto din ng pagbabago, pero gigising ka isang araw, tulay ang bumaksak. Masasyak tayo sa corruption ng 50 million. Diyan po sa batas natin na pandarambong or yung batas po natin, 50 million pandarambong na. Then makakabalita natin na billion na po ang corruption, di ba? So nakikita ko po ang frustration niya. So ang naging solusyon niya, sabi niya, Lord, sa kanyang meditation pagdadasal, ayoko na sa politika. Baka hindi ako para dito. Kahit anong mangyari, nananalo ang kasamaan. Alam niyo po, ang sagot sa kanya ng Diyos, sa kanyang meditation, sabi sa kanya, ang problema sa iyo, naghahanap ka ng political solution sa isang spiritual problem. Ulitin ko po ang problema po ay spiritual, hindi political. Tama nga naman, no? Parang yung kasabihan po natin, natandaan niyo po, nung bata tayo, Mayor Joey, yung kwento na hinahanap niya yung nawawala niyang gamit sa ilalim ng poste ng Meralco kasi doon may ilaw. Nung tinanong siya, saan ba nawala? Doon sa madilim. Ba't ka nga naman maghahanap sa madilim? Doon madilim. Pero doon mo mahahanap kasi doon nawala. An example po, no? Marami pong magandang trabaho sa Pilipinas, pero maraming hindi qualified. Maraming programa ang TESDA,
Marami pong programa, ang ating congressman, ang ating mga konsehal, mga private sector, di ba? Pero kung attitude po nung iba, doon po sa biglang yaman, nawala yung values of respect, honoring, hard work, dignity of hard work, hindi natin mahahanap yon. So sa akin pong journey at naintriga ako sa iba't ibang pagtuturo ng mga grupo na to, sabi nila, pag nagdasal tayo at tamang-tama po sa pagdasal po kanina ni Brother Arnold at kung mag-a-attend tayo sa misa ni Father June, I'm sure i-recite natin yung Our Father. At doon po sa Lord's Prayer, ano po sabi, di ba? Your kingdom come here on earth as it is in heaven. Paano po mangyayari yan? Yung po ba yung pag nagunaw na ang mundo at magkakaroon ng new earth? Or ang heaven ba i-invade yung Pilipinas? Ang sabi po ni Dr. Miles Monroe, pag ikaw ay na-colonize ng Spain, ituturo ng Spain ang religion niya, ang kanyang language na Spanish, ang kanyang system of education. Pagka ikaw naman po ay na-colonize ng United Kingdom, tuturuan ka ng UK English, damit nila, civil service nila, klase nilang infrastructure, kung saan sila side ng kalye nagdadrive. Pag ikaw ay na-colonize ng US, tuturuan ka ng American English, American University, American Constitution. So sabi niya, anong pagkakaiba nun na pag na-colonize ka ng heaven? Your kingdom come here on earth. At ang turo po nila, marami pong nagtuturo nito, meron pong 7 area or mountains or pillars of culture. Nag-uumpisa po sa pamilya. Pamilya, lahat naman po tayo nag-uumpisa sa pamilya. Ano man ang itsura ng iyong pamilya. Solo ka na anak at solo parent yung nanay o tatay mo. O kayo po ay pamilya ng 50 magpipinsan at 10 magkakapatid yung nanay o tatay mo. Pamilya nag-uumpisa. And then church, kung saan man church tayo po nag-attend. Active man tayo hindi. Gobyerno, business, educators or education, saan tayo nag-elementary school, saan tayo nag-kindergarten, saan ang ating Sunday school, nag-college ba tayo, nag-TESDA, health. Lahat tayo nagpapagamot dahil lahat tayo nagkakasakit. At ngayon, hindi lang yung physical health, pati mental health. Di ba? And then lastly po, media. Both entertainment at journalism. Sabi niya, pag itong 7 ay hindi nagkaroon ng core group at hindi nagkaroon ng strategy at plano, walang mangyayari. Example lang po, kung ang buong Pilipinas nagsawa sa corruption, nag-usap ang simbahan, ang Iglesia ni Cristo, ang Catholic Church, ang Muslim, JL, lahat ng church nag-usap, nag-MOA, kasama ang gobyerno, kasama po ang mga politiko. Wala ng corruption. Pumirma pa yung media, babantayan nila. Pero what if sa mga sine, dino-glorify natin ang pagnanakaw? What if sa mga school, pag sinabing konting daya, okay na yan. Lahat naman tayo tao, lahat naman tayo nandadaya, wala namang genius talaga. So, kung sa 7 area na yon ay hindi magtutulong-tulong. Pag sinabi nung tatay, anak, di ba nang bumaksak ka, pero wag ka mandadaya ha. Pero sinabi nung nanay, tatay mo bumaksak, kaya trabaho niya, ganyan lang, mandaya ka na. Hindi mabubuo yung klase ng pagbabago na gusto natin sa lipunan. So in extending my support, not only in the last election, but in the next 3 years of your term, Vice Carlo, Kong Ading, at sa lahat ng ating konsyal, at sa lahat ng opisyales ng mahal nating bayan ng Pateros. Tandaan niyo po, ang taong hindi lumilingon sa kanyang pinanggalingan, diba? Ang taong hindi lumilingon sa kanyang pinanggalingan ay may stiff neck. Hindi po, ay hindi makakarating sa kanyang paruroonan. Kung biniling ko po kay Congressman Ading Cruz na huwag kalimutan ng Pateros, binilin po kasi ni tatay yon. Hindi lang po sa salita. So nung meron pa hong konting
lupa, ang akin pong lola, ang mga Luna, mga Cabrera Luna, na ngayon ay subdivision na yung part, di ba, hanggang dun sa Pasig. Yung part, yung Lunas compound pa rin. Pag-aani ng konti ng bigas, no, ng palay, sasama kami dyan. Pag boboto si tatay, sinasama kami dito. Nung nilipat niya po yung kanyang income tax dito, sabi niya, maliit ang bayan natin. Maliit lang yung kinikita ko pero makakatulong to. It is his way of saying, di ba? Huwag kalimutan kung saan tayo nag-umpisa, saan tayo galing. So as I extend my offer of support, friendship, partnership, I ask you to consider those three things. Number one, ano ba itatanim natin? Kung programa lang, project, pero walang values, walang vision, wala rin pong mangyayari. Makakatulong tayo sa ibang pamilya, pero hindi magbabago po ang Pateros. Hindi magbabago ang distrito natin ng Taguig Pateros. Hindi magbabago ang Pilipinas. Pangalawa, hindi pwede walang strategy. Kung sa politika, may strategy. Kung sa business, may strategy. Kung ang ministro, imam, pare, pastor, may strategy para makinig sa salita ng Diyos. Salita na ng Diyos yun, ha? Totoo na yun. Pero nagsa-strategize pa rin. Kaya di ba, pagkatapos ng tanghalian, pagka malamig pa yung aircon, ang hirap magsalita kasi inaantok tayo dahil sanay tayo sa siesta. At least yung generation ko at yung unang generation sa akin. May strategy po lahat yan. Yung lakas ng microphone, anong oras ka magsasalita, may strategy yan. So kailangan, Carlo, may strategy tayo. At pangatlo, kailangan may core group tayo. Sa pamilya, sa church, churches, business, educators, sa media, sa journalists, sa health, sa gobyerno. So, yes, another term. Pero gusto po ba natin na sa June 30 ng 2028, same speeches, di ba? Ayoko po dumating sa point, ulit, kasi minsan dumadating ako sa point na gano'n na tinatanong ko, Lord, may silbi pa ba ako sa politika? Parang lahat ng nilalabanan ko, ayan na naman. But let me end with the question, ano ba ang naging sekreto ng Taguig? Sabihin ng iba, kasi nasa inyo ang Fort Bonifacio. Alam niyo po, ang Fort Bonifacio ay yung effect, hindi yung cause. Nung naging mayor si Lani, 2 billion ang income ng Taguig, pero ang utang ng Taguig is 1.9 billion. 100 million doon pinamili, basurahan lang. Trash cans. Ang 1/4 ng budget, 500 million, pang-hauling ng basura. Scholarship was 5 million. Nung ako'y naging konsehal ng Taguig, 120 million or 160 million. Kalimutan ko na atin kasi nung 92, inabot pa natin yung wala pang local government code eh. January 1, 1992 eh. So yung budget pa natin was yung maliit. The next year, may ira na, 320 million na nung konsehal kami ni Ading. Yung biyaya ng Fort Bonifacio came later. But doing what is good and fighting what evil was the start. But it's not enough that you do what is good. Maraming good sa mundo. Aligning it with what is the purpose of God. I'll give you po an example. Nasabi ko na po to. Of course, all of us failed partially, succeeded partially. Ako naman po ay naging kongresista nyo 4 times. At lubusan ako nagpapasalamat sa Diyos at sa mga taga-Pateros. Naalala nyo, sinabi ko po nung term ni Mayor Joey, ang Pateros pinakamaliit sa Metro Manila. Walang sariling distrito. Pero ito po tanong ko sa inyo. Pag sinabi ng mayor ng Quezon City, mayor ng Maynila, mayor ng Pasig, mayor ng Makati, mayor ng Taguig, zero crime. Kaya po ba yon? Maybe, pero mahirap po. Ang laki ng city, ang daming tao. Pero pag sinabi mo, alam mo, ang Pateros, zero crime. Baka may pumasok at sila pero dito sa taga-Pateros, gagawa tayo ng programa, mga peace and order programs para zero crime. Alam niyo po, 3 ng kapitan
ang naging congressman sa Taguig. Sa District 1, si Ading Cruz. Galing sa kapitan yan, naging congressman. Sa District 2 po, si Lino, naging congressman, galing kapitan. Ang congressman natin ngayon, si George Bucobo, kapitan po ng Barangay Port Bonifacio. Kayo po, may konsel kayo, major, mas mataas pa sa kapitan. Expert sa peace and order. No. Businessman, sabi ni Jojo Sanchez, marami kayong diskusyon ni Carlo. Binulong ko kay Joey, mahirap makipagdiskusyon kay Vice Jojo. Kasi sa haba-haba ng diskusyon, lahat tayo sa Garden of Memories pa rin ang tuloy natin. Di ba? Oh. Pero, ang Garden of Memories nung tinayo, walang magsasabing magiging successful. So, itutuloy ko lang doon, Jojo. Sabihin na walang tagapateros na walang negosyo o trabaho. Mahirap po, pero hindi imposible. Pero sabihin mo, sa Taguig, sa Pasig, sa Las Piñas, sa Muntinlupa, lalo na sa Maynila at saka sa Quezon City, sabihin mo, lahat may trabaho. Napakahirap. Ang laki po ng population nila. Sa pateros po, pwede natin trabahuin yan. Pag sinabi pong walang bata, pwera lang tamad, siyempre, kung tatama rin, pero walang bata na hindi graduate ng senior high, na hindi graduate ng college o kaya ng TESDA sa pateros. Kaya po natin yon. Pero babalik po ako doon. Meron po ba tayong tamang values o spiritual solution sa spiritual problem? Kasi walang gamot po sa katamaran eh. Ang gamot doon, maging masipag. Pero yung bigyan mo ng scholarship, bigyan mo ng allowance, tatamarin pa rin eh. Di ba? Secondly, meron ba tayong core group sa education para bantayan at tulungan, alalayan ang bata? Pangatlo, may strategy ba yung ating grupo? It might take 1 year, 3 years, it might take a lifetime. But my dad always said, it's worth it. Kaya tayo nagpulong-pulong today, di ba? Hindi tayo nagpulong-pulong just to dress up, just to take the oath, just as a formality. Nandito tayo dahil sa awa ng Diyos may pag-asa. No? And wag na natin gawin to katulad ng June 30 in the last, ako po, 1992, kasama si Ading, so 33 years na po. We had small victories, we had big victories. Pero why don't we have a total victory? Because ang ating tinatanim, hindi lahat ay tama. Kaya mali din yung ating inaani. And because we are always finding political solutions to spiritual problems. So my challenge today sa ating partners, hindi ko kayo tinuturing na kaibigan lang o pamilya. Partnership to, may stake din kami. Sa pagtulong sa inyo, pag-endorso sa inyo, may mukha din kaming kinapalan na pinakita sa tao. Kaya may utang din kami sa mga bumoto sa inyo. Ang aming hinihingi, buuin natin yung core group, buuin natin yung programa based on the right principles and values. Faith-based, value-centered. And sabi ng Panginoon, what is impossible to man is possible to us. So, for example po, kung halimbawa napili natin education, kailangan una, data-driven tayo. Ilan ba ang school age na taga-patero? Ilan ba ang dropout? Bakit sila nag-dropout? Ilan ba ang graduate sa senior high? Ilan ba ang kaya nating antimano scholar sa kanila? 5%, 10%, 20%? Kung sabihin 20%, sino malalapitan natin sa 80%? Private sector? Ang syudad ba ng Taguig willing tumulong? Ang DSWD ba? Ang CHED? Hindi po ba? So we have to have a strategy. Pero, kahit na we start small, we always have to think big. So kung sasabihin, sir, ang kaya lang natin scholar ngayon, 300. Ang graduate, 1.5. Gawa tayo ng plano sa 1.2. Kausapin natin yung magulang nung 1.2. So yes, this is such a lofty and bigger goal. Kaya ako sinasabi sa inyo ngayon. Kasi nanalo na kayo.
Ayokong mangako kayo ng hindi nyo kaya. But today, I want to challenge you more, not less, not the same, ng pinangako nyo sa mga taga-Pateros. I want to challenge you. I want to challenge ourselves. I want to challenge Ading Cruz. I want to challenge Lani and myself, Ate Pia, that we can actually do more than ating pinangako sa ating mga kababayan sa Pateros. After all, matigas ang tuhod ng mga taga-Pateros, hindi ba? God bless you. Maraming salamat and thank you for this honor of allowing me to administer your oath. Maraming